Isang mapagpalang araw po sa atin lahat, sa aking mga kapatid sa buong mundo at sa aking mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Panibagong video, panibagong reaksyon naman ang iyong matutunghayan sa ating bagong video ngayon na nakala. Kakaiba ito ngayon mga kapatid, kakaiba ito ngayon. Dahil po sa isang kabaong na niregalo sa kanya, kaya niyang siraan ang mga inusunting tao. Isang kabaong pinagpalit mo ang iyong dignidad. Kapatid, kababayan, ang ating pumatutunghayan ngayon ay ang pag-amin, direktang pag-amin ni Epipanyang Labrading. Kakaiba ito. Siya na mismo. At baka hinaplos na ang kanyang damdamin ng may lalang ng lahat. Kaya siya na mismo, ito sigurado, magagalit ang kanyang kaibigan noon na nagbabayad sa kanya at matutuwa naman ang ating mga kapatid. Yan, pero bago ang lahat, siguro mas maganda bumati muna tayo. Saka na lang pala, sa dulo na lang tayo babati. May pa-shoutout pala tayo mamaya, no? Ay nako, pati ako naguguluhan, parang uurong na rin, parang susulong na rin. Kasama po natin ngayon si Wonder. Si Wonder Woman. Ay nako, bumaliktad na, bumalikwas na siya sa kanyang pagkakalugmok. Kasama natin ngayon si Wonder Philippines. Ayan, at kakaiba ito. Promise, kakaiba itong video. Panoorin natin hanggang dulo. Ano? Handa ka na ba? Sige na nga. Baka may mainip naman dyan. O sige, sa mga bashers natin, mag-ingat din po tayo. At sa ating mga supporters, yan, salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel Hens TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, papindot na po natin subscribe. Libre po yan. Tuloy na po tayo. Pasok, Wonder Philippines. Bayan at mga kapatid, ready na ba kayo sa ating bagong revelasyon ni Epipanyo Labrador? Yan. Alam nyo ba mga kababayan at mga kapatid, itong si Epipanyo Labrador, Umami na ba? ibinulgar ng sarili niyang konsensya. Nako, nadali na. Ipinagpalit ni Epipanyo Labrador ang kanyang prinsipyo sa isang kabaong. Shit. Mga kababayan, meron palang mga big boss na naguutos sa mga likod ng mga paninira niya. Grabe. Kaya pala, Epipanyo Labrador, Kaya pala, bading. magagalit dito mga kababayan yung mga tagasunod niya. Ay nako po, magugulat kayo dito, mga kapatid at mga kababayan. Wala nang papuntahan yan, mapunta sa kabila. Baka kuyugin siya, mapunta sa kanan, baka kuyugin din siya. Kawawang Labrading. Ay, nako. Ito, ikakatuwa ito ng mga kapatid at mga sumusubaybay sa atin na mga... Tapos, magagalit yung magagalit ang kanyang mga supporters. baka tuluyan na itong ma-unsubscribe talaga, promise. Matutuluyan na talaga ito. May nag-message na nga sa akin, naka-unsubscribe na raw sila eh. Ay, nako. na talagang sisikip na itong lugar ni Epipanyo Labrador. Yung dadaanan yung mga kababayan, di ba, natatakot siya sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil sa kanyang mga paninira sa aming namamahala at pangbabastos niya sa mga kapatid na kung ano-anong mga aligasyon na wala namang ebidensya. Ngayon mga kababayan, ang magagalit na sa kanya, kasama na dito yung mga followers niya, yung amo niya, pati mga kababayan. Magugulat kayo dito.
ano yung mga inamin niya dito na kung bakit niya nagawa ito. Nagsisisi na ito mga kababayan. Yun nga lang, mukhang tagilid na po ito. Yung katayuan ni Epifanio Labrador, tagilid na. Panoorin natin mga kababayan. Ito, preview lang ito ha. At panoorin nyo po ito. Kaya pala tuluyan sa bundok, andun. Nag-iihaw-ihaw na lang sa gilid ng sapa. Hanggang sa dulo kasi matutuwa dito yung mga kapatid. Dahil itong Epifanio Labrador na ito na walang ginawa kundi gumawa ng kwento, mga kababayan, talagang totoo yung sinasabi sa Biblia eh. Pag kinalaban ng pamamahala dito sa lupa at wala ka sa katwiran, sarili mo ang magiging kalaban mo at talagang ihahayag ka sa katotohanan. Wala kang lusot dito, Epifanio Labrador, dahil sa iyo mismo nang galing ito. Mga kababayan, anong nangyari kay Labrador? Bakit bumaliktad na ito at mukhang makinaplos ang damdamin niya. Nagmamakaawa na naman. Mukhang wala na siyang views eh. Bumabaliktad na naman eh. Pakinggan natin itong kanyang sasabihin mga kababayan. Nako po, magagalit yung mga supporters ito na nabudol. Mag-unsubscribe na yan. Sinusunod ko yung gusto ni Romualdez, sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko. Kasi alam ko naman, isang connection lang niya sila eh. Oh, Bongbong ibababa kay Romualdez dahil alam nila na tayo dito, makakapagsalita tayo ng todo, makakapagsalita. Kilala niyo naman si Epifanio Labrador pag nagsalita, wala tayong preno dito. Wala ng pag-asa, darating ang panahon na although mawawalan ako ng income sa YouTube dahil nga sa ito, kita nyo naman. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Ni BBM. Kasi nga, di ba? Pero pag nalaman naman ito ng tao, may maintindihan nyo kaya pala. Kaya pala umatras na si Epifanio kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Nasa listahan niya si Bato. Nasa listahan yan na ipapalabas dito na para lalong madiin yan si Bato. No? Kasi walang ibang tinatanggihan eh. Tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Nagbabayad ka na. Tatanungin niyo ko kung binabayaran. Yes, totoo yan. Kasi kung ako nga mismo, di ba? Kapalit lamang nung para ako sa akin naman, hindi ako nagpabayad. Siguro, kaya ako natanggap yon dahil sa tuwa ko lang, dahil natulungan nga yung tatay ko na mabilhan ng kabaong na maayos, yung anak ko naman nung nagkasakit, pero hindi ko alam. Mga kababayan at mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga tagasunod ni Epifanio Labrador, yung mga nabulag niya, na scam niya, at yung mga hinuhut-hutan niya ng pera. Itong ipapaalam ko sa inyo, mga kababayan. Bakit kaya bumaliktad na si Epifanio Labrador, mga kababayan? At inamin niya po sa kanya mismo nang galing na hindi na niya kaya yung ipinapagawa sa kanya. Hindi na niya masikmura ito, mga kababayan. At inamin niya po kung sino yung mga amo niya at mga boss niya dito. Bakit niya ginagawa yung mga paninirang ito, mga kababayan? Ano kaya ang magiging reaction ng mga amo ni Epifanio Labrador pag ito napanood nila, mga kababayan? Pag yun napanood yun, sigurado na yun. Wala na siyang pupuntahan. Mapakaliwa, mapakanan. Maloko rin nagkakabalingbingan na. Ginagawa ni Epifanio Labrador na ito, dahil sa pera. Nabulag siya sa kumikinang na pera, mga kababayan. Yung paninira niya po sa mga Duterte. Kasama na rin po ang Eduardo Manalo at buong Iglesia ni Cristo. Mga kababayan,
ito, hindi po tayo gagawa ng paninirang puri o yung pagbibigay ng mga balita na wala tayong basihan. Sa kanya mismo nang galing, mga kababayan. Kayo nang humusga. Hindi katulad At ni talagang Epifanio, kung ano magugulat kayo sa pinagsasabihan, kanyang ibubulgar. Siya na mismo nagbulgar sa sarili niya. Mga kababayan, bakit kaya? Hindi na kaya siya binabayaran? Hindi na kaya siya nakakatanggap ng tulong? Mga kababayan, panoorin po natin si Epifanio Labrador. Paano siya mag-confess, mga kababayan? Bakit niya nagagawa ang mga ito? Ayon sa kanyang hindi na daw niya masikmura at nakokonsensya sa mga ginagawa niya. Kumbaga, sinisingil po siya ng kanyang budhi. Yun. Bakit niya nagawa ito Nakonsensya na siguro kay Sara Duterte? Sa mga paninirang ibinabato sa mga pamilya Duterte. Kasama rin dyan ang Iglesia ni Cristo. Siyempre, mga kababayan. Sino kaya nagpatira Diba naman? umamin siya Sino kaya ang nagbabayad din sa kanya para sirain ng iglesia? Malamang, kasama din dyan ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Dahil sa kanyang binabato ng mga paninira. Lalong-lalo na po sa ating leader na namamahala po sa buong Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Na yung video niya na bago na sinasabi niya na siya po yung mastermind sa pagpaslang kay Ka-Percy Lapid na isang komentarista sa social media at sa mga radyo, mga kababayan. Kaya itong ipapakita ko po sa inyo, mga kababayan, ayun na po ang humusga. Hindi yata nagkaintindihan sa bayad. Baka nagdadrama naman yan dahil nga kinapos ang bayad. Di ba nakaraan 25,000 daw para pabanguhin ng isang mayor? Hindi ka ba masirat ulo kalating tanga? Ay, nako. Kaya eto, nag-iiyak siya na hindi nagkasundo na sa niya bayaran. masikmura yung kanyang ginagawang paninira. Panoorin po natin, mga kababayan. Siya na mismo ang nagsabi, ano? Naman ang income ko eh. Sapat naman para sa amin sa YouTube. Tingnan niyo yung mga views ko noon, hindi ko tinitira si Bongbong. Ang dami. Unang open ko pa lang, makita mo, 1,000 na agad. Ha? 1,000 na agad yung nanonood. Kasi, sinusunod ko yung gusto ni Romualdez, sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko. Kasi alam ko naman, isang connection lang niya sila eh. Oh, Bongbong, ibababa kay Romualdez. Dahil alam nila, na tayo dito, makakapagsalita tayo ng todo, makakapagsalita. Kilala niyo naman si Epifanio Labrador pag nagsalita, wala tayong preno dito. Pero na-realize ko isang araw, hindi ko sinasadya. Isang araw, ha? Habang tinitignan ko si Sara, ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya bilang isang Bisaya din eh. Ramdam ko, sobrang naawa talaga ako kay Vice President Sara Duterte. Sobrang naawa ako, grabe. Hindi ko mapigilan. Alam ko mawawalan ako ng mga views dahil nga sa tinira ko ngayon, ilalabas ko yung sekreto ng mga Marcos eh. 'Di ba? Mukhang nagkakasala-salabat na, ano ba? Hindi ko na kaya eh. Pasensya na talaga, hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga dahil lamang sa utang na loob na yan. Utang ina. Utang na loob na yan. Kaya nga hinihintay ko na lang sana mabenta yung aming lupa para mabayaran ko yung ano na yan. Yung utang na loob na yan. Pero hindi ko na kayang gawin. Kaya may rason ako, mga kababayan. Huwag niyo akong pilitin. May dahilan ako. Sabi ko nga, hindi kasi kayo eh. Hindi kayo. Hindi kayo yung nasa... Ang alam nyo lang manood. Ang alam nyo lang ano. Pero gano'n pa man, di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Darating ang panahon na... Although mawawalan ako ng income sa YouTube dahil nga sa... Ito, kita nyo naman. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Mukhang kwento, parang drama din eh. Parang hindi rin sincere ang sinasabi eh. Mga kababayan,
napanood nyo po yung sinabi ni Epifanio Labrador. Mukhang drama pa rin eh. Nako, yari ka. Pati amo mo, nilaglag mo na. Ala, Paano yan, Epifanio Labrador? Paano yung mga followers mo na nabudol mo? Naka. Na napaniwala mo sa pagiging supremo mo? Kaya pala nagagawa mo yan, meron ka palang amo na nagbabayad sa'yo. Mukhang tama yata yung sabi ni, ni Rondinius TV Supot pala ito si Supremo. Mukhang naniniwala, talagang naniniwala na talaga ako doon kay Rondinius TV. Takot pala magpatuli daw ito, kaya pala ganon. Urong-sulong pala, wala pala talagang paninindigan taong ito. Nabuang na. Di ba wala siyang tigil sa kakasira sa mga Duterte? Malamang mga kababayan, itong paninira sa Iglesia ni Cristo, kasama din dyan sa utos sa kanya, mga kababayan. Sino kaya nagutos? Although si Epifanio Labrador, inamin niya na binabayaran siya para tirahin at siraan ang mga Duterte. Tignan nyo, dahil daw sa utang na loob. Kabaong. Sinisi pa yung mga taga-suporta niya Ang alam nyo lang manood. Hindi nyo alam yung nangyayari sa akin. Parang ganun yung gustong pala. Napansin ko nga. Parang para may utang na loob pa yung mga viewers ang alam nyo naman. Ang alam naman kasi bumira ng bumira. Ayan tuloy. Saan ka magtatago ngayon? Diyan ka naman, mundo ka na. Matutuluyan ka din sa bundok kasama mga unggoy at kuliglig. Labasin mga kababayan. Anong masasabi ng mga solid na tagasunod nito na isa talagang scammer ito na magnanakaw? Marami na nag-subscribe dyan. Marami na. Isipin nyo mga kababayan, kaya pala ganyan siya kasipag, ganyan siya kadaldal sa mga taong sinisiraan niya, meron pala siyang kinikitang pera. Meron pala siyang motibo, mga kababayan. Isipin mo, kaya mong ibenta yung prinsipyo mo? Totoo pala yung pinost din ni yung yung 25,000 na nagpapabayad siya para pabanguhin yung mayor. Totoo pala talaga yun sa bagay. Ano nga yun yung kay Chris Ulo, di ba? 25,000? Bisyo na talaga pala ito ng taong ito. Bisyo na talaga yung magpabayad. Wala na. Para lang manira ng mga tao? Dahil ba malapit na yung itinakdang panahon sa 2028? Dahil si Sara Duterte malakas na kalaban nila sa pagiging pangulo. Tatakbo talaga siguro ang babae. Di lumabas din ang katotohanan na itong mga ginagawa mong paninira, bayad. Lalong-lalo na sa Iglesia ni Cristo, merong tao na nag-uutos sa'yo para siraan. Sira ulo, at gumawa ng mga tinagpi-tagpi mong kwento. Puro na kwento. akala mo isa kang direktor sa pelikula. Nagkabayaran daw yung kitang-kita ang galing mong gumawa ng mga script. Sabi ni di ba? Sabi ni Tinig ng Karunungan. Nakita mo talaga nagkabayaran? Sabi niya tanong ko lang naman, nandun ka ba talaga? Na nagkabayaran? Di ba? Pinaparatangan niya na tumatanggap ng billion itong Iglesia ni Cristo para dalhin yung mga politiko daw. Sino ba yun? Wala akong sinabi nirelay ko lang. Script. Paano mo nagagawa yan, Epifanio Labrador? Wala na. Ano ang masasabi mo dyan? Magagalit sa'yo ang mga nabudol mo at mga na-scam mo. Totoo yung mga yung mga
nagbigay sa atin ng mga warrant of arrest mo eh. Totoo. Talaga na wanted ka na isa kang magnanakaw. Magnakaw talaga. Dahil yung kaso mo, lihitimo yan. Merong case number. Merong presiding judge na naka-address sa Silay. Yun. Sasabihin mo, galing ka ng Sinsiraan. NBI. Wala namang humuli sa'yo. Baka noon pa yan, 19 kopong-kopong pa yung pagpunta mo ng NBI na yan. Pinangalidakan Ngayon, niya, no? umamin ka na binabayaran ka. O saan ka na pupunta ngayon? Yari ka. Wala na. Alam mo na, dahil sa ginawa mong yan, lalo mong pinasikip yung mga dadaanan mo eh. Lalo mong pinaeksi yung panahon mo na pagiging malaya mo. Tama. Hindi ka pa nga pinapatulan ng Iglesia ni Cristo eh. Dahil yung mga ginagawa mo na mga paninira, iniipon pa yan. Although marami ng mga nag-file na mga kaso sa mga kapatid, sa kaso mo nga libel case, hindi pa nga nire-release ng korte eh. Nag-aantay lamang po ng tamang panahon para ikasa itong warrant of arrest mo. O ngayon, Cyber. umamin ka. Na Saan na siya pupunta ngayon? hindi mo na makaya itong ginagawa mong paninira. Wala na siyang pupuntahan. Ano na ang Sinto na si Labrador. ano na ang magiging buhay mo ngayon? Ang mundo. O, paiba-iba yung mga statement mo. Ano ba talaga, Epifanio Labrador? 'Di ba nung mga nakaraan lang nagpapasalamat ka pa sa kanila? Mga binabanggit mong mga amo mo na salamat sa tulong na binibigay nyo, 'di ba? Sabi nga niya, kahit hindi daw siya bayaran talagang ipagtatanggol at paglalaban daw talaga niya si galing naman sa bunganga niya hindi galing sa akin lang ang kanyang amo na si Romualdez, 'di ba? Sabi niya mismo, kahit hindi mo ako bigyan, ipagtatanggol pa rin kita. Ngayon, nagagulo-gulo ng buhay niya. Ano, everyday nagbabagong desisyon o depende sa sitwasyon? Ay, nako. Binanggit mo dyan sa video mo dahil sa utang na loob, hindi ka makatanggi. Dahil sa utang na loob mo, hindi ka makatanggi sa mga inuutos nila. 'Di ba? Gusto nyong wasakin ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo? Ginamit ka nila. Sino ka ba, Epifanio Labrador? Marami nang sumubok na mga kinasangkapan ng mga diablo para para sirain ang Iglesia ni Cristo, hindi nagtagumpay. Di lalo na ngayon, gaano na ba kalawak ang Iglesia ni Cristo? Kung noon nga mag-isa ang sugo na kapatid na Felix Y. Manalo, nakapagpatuloy, di ba kayo nagtataka? Isang tao kasama ang kanyang may bahay, nakapagpatuloy. Ngayon pa ba? Napaka maluwalhati ng iglesia. Sino ka para mapabagsak mo sa isang tao? Dalawang tao? Si Aling Mari na wala ng bukang bibig kundi kung ano nung pinagtagpi-tagpi din na kwento. Sino ang mapapabagsak sa iglesia? Ito ay tunay na may Diyos. Hindi nyo kaya. Di ba siniraan mo na lahat ng mga politiko? Si Sara Duterte, Tatay Digong, sinama mo dyan si Kibuloy dahil nga kalaban sila ng gobyerno. Sinama mo dyan sila Marcoleta, sila Bato, sila Philip Salvador na hindi ka naman inaano. Pati ang mahal na kapatid na si Ka Eduardo Manalo, pinagbintangan mong mastermind sa pagpaslang kay Ka Percy. Magagalit sa'yo yung pamilya ni Ka Percy. Alam mo ba sila, may mga tungkulin pa yan. Tapos sasabihin mo si Ka Eduardo ang nag-utos.
Nagkagulo-gulo ng hiningi buhay ang ngayon. ulo kay Ka Eduardo. Sabi mo kay Duterte, pumunta pa ng Central para lang sabihin yan sa kanya. Ngayon, anong masasabi mo ngayon? Oh, pakinggan pa natin yung pagpapatuloy ng kanyang Kasinungalingan ba yan? pag-amin. O totoo? Bakit niya nagagawa itong mga paninira po, mga kababayan? Sige, tuloy mo. Pakinggan po natin ito. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Ni BBM. Kasi nga, di ba? Pero pag nalaman naman ito ng tao, may maintindihan nyo kaya pala. Kaya pala umatras na si Epifanio kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Tama na yung kay Jan Amores na nagkamali ako doon. Tama na yun. Pero sabi ko nga, kung sino man yung babaeng nag-utos dito sa akin, doon ko na lang sa Senado sasabihin para at least doon naka-out tayo. Di ba? At least doon, naka-ano tayo doon, naka-out. Nakasumpa tayo kung sino talaga yung babae na yan na nag-utos na yan. So, di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, simula ngayon, na okay lang, tanggapin man ako, hindi ng aking mga kababayan, o ng aking mga kababayan na Bisaya. Mga nag-ingon na ako na, dili man ta perfecto, pero sukad karon, no? Dili ko mo sugot na daug-daugon na lang gid ninyo si Vice President Sara Duterte. Ang sinabi po niya na simula ngayon, hindi na raw siya papayag na api-apihin ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Yun po ang ibig niya sabihin. Nahibalo ko na, di ba? Pero hinaot unta na, di ba? So, sa atong mga kaigsunan na mga Bisaya, mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga vloggers na ginagamit ngayon ng mga Marcos. Habang maaga pa, umalis na kayo. Naka, ano ba ito? Ito ba ay katotohanan o panibagong kasinungalingan na naman? O talagang drama lang ito? Kami, gulong-gulo na talaga sa iyo. Pero mga kapatid namin sa iglesia ay seryoso sa'yo. Baka matulad kayo sa akin. Pero sa bagay, kaya nga kasi hindi nga ibinibigay ng mga Marcos, ng mga ni Romualdez, yung mga mabibigat na usapin, yung mga, alam niyo, yung mga delikado. Kasi, ano sila, nakalantad sila. Kukuha niyo yung punto ko. Kaya sa akin ito ay pinagkatiwala ni Romualdez, itong paninira kay Sara. Yan ba talaga? Alam ng binabanggit mong Romualdez ang kalokohan mo o kwento lang din yan? Kasi mukhang hindi ka naman iniintindi ng speaker eh. Oh. Dahil, tingnan nyo naman, di ba? Nakukuha niyo ang punto ko. Kaya sa akin pinagawa. Ngayon, sobra na eh. Hindi na makatao yung pinapagawa nila sa akin. Kaya, yung konsensya baga, kung nagawa ko man siguro dahil na lamang sa natuwa ako, dahil natulungan yung tatay ko na nailibing na maayos, yung anak ko na nagkasakit ng mga panahon na yun na talagang grabe. Pero, dahil sa ganun lang, siraan mo ang dignidad ng walang namang ginawa sa'yo? Baka nga ang kapatid na Eduardo V. Manalo, may nag-uutos din sa'yo para bingbangin mo ng bingbangin ng kung anong kalukuhan mo? Hindi ko na naisip teka, baka di ba? Sana naintindihan niyo ko. Accept ko na nagkamali ako. Tinanggap ko agad yung, aaminin ko totoo. Hindi ko alam kung totoo ba tungkol kay Amores tsaka kay Sara. Pero dahil nga sa itong inutos sa akin ng babae, ito ay malapit ho kay Marcos. Mapakita ko po dito ang video. May video po ako na itong babaeng to malapit kay Marcos, malapit kay Romualdez. Ito yung tao. Nako, revelasyon na naman yan. Pag yan ay kasinungalingan na naman, nako, yari ka. Po talaga ni Romualdez. Isa tong sabihin na lang natin na marahil ay nakaharap na rin ito ni Sara. 100% nakaharap na to ni Sara. Ayaw ko lang sabihin dito kasi mahirap na. Baka sabayan ng ibang ano. Pero kung ako ay magsasalita dyan sa Senado at bibigyan ako ng chance kung ano-ano yung inuutos sa akin para lamang masira
ang mga yan, nasa listahan yan si Bato. Nasa listahan yan na maipapalabas dito na ano para lalong madiin yan si Bato. Ay nangangarap pala ito nangangarap pala ito na makarating ng Senado eh. Senate hearing palang gusto nito. Ayan, Senator Bato, patulan mo nga itong siraulong aso na ito. At iharap mo yan kay Senator kay Senator Binoy. At nang magisa ng tuluyan, ay baka harangin ka pala dun sa lower house eh. Baka dun ka sa lower house ma-hearing, hindi ka makarating sa Senate. Tama-tama yan kay Ka Marcoleta ka sumalang dun o kaya sa Quadcom. Ayun, hindi natin alam kung ang sinasabi ng taong ito ngayon ay o drama lang din naman o totoo. Kasi alam naman natin na ang taong ito ay urong-sulong. Walang direktang sinasabi. Hindi natin alam kung anong totoo eh. No? Kasi walang ibang tinatanggihan eh. Tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Tatanungin niyo ko kung binabayaran. Yes, totoo yan. Kasi kung ako nga mismo, di ba, kapalit lamang nung ako sa akin naman, hindi ako nagpabayad. Siguro, kaya ako natanggap yun dahil sa tuwa ko lang, dahil natulungan nga yung tatay ko na mabilhan ng kabaong na maayos, yung anak ko naman nung nagkasakit, pero hindi ko alam na may kapalit pala yun. Pero hindi ko na kaya eh. Managingon na ako na dili na nako kaya ang ipabuhat pa sa mga yawa ni mga nakaingon jud ko. Ito rin at least na natuklasan ko rin sa sarili ko. Ako mismo nakatuklas na akala ko nga na hindi ganoon ng mga Marcos. Hindi ganoon si Romualdez. Pero ako mismo nakasaksi. Kaya bilang isang tayo, may karapatan tayong meron tayong na makarealize tayo. Kaya nung na-realize ko, teka, mukhang mali. Hindi dahil lang sa pera, ko yung kababayan ko, Bisaya. Mukhang hindi na kaya. Kung ano man ang kahinat na nito, at least nasabi ko ang totoo. At kung ano man yung mali ko, at least naitama ko. Mga kababayan at mga kapatid, ano pong masasabi niyo po dito sa pag-amin ni Epifanio Labrador na binabayaran pala siya? Mukhang drama na naman eh. Mukhang drama na naman yan. Kung drama man yun sa totoo, isa lang sigurado. Si Epifanio Labrading ay walang dignidad. Walang bait sa sarili. Sa madaling sabi, walang kwentang tao. Kaya pala ganito kasi pag ito sa paninira sa mga Duterte. Ganito rin siya kasipag na siraan ang buong Iglesia ni Cristo. Duda. Dahil lamang sa utang na loob. Dahil sa kabaong ng kanyang tatay. Naka. Dahil sa utang na loob. O di ba mga kababayan, ipinagpalit ni Epifanio Labrador ang kanyang prinsipyo dahil lang sa isang kabaong, sa isang ataol. O kita nyo mga kababayan? Huling-huli. Huling-huli yung isda sa sariling bibig. Mga kababayan, ito ba ang paniniwalaan ng mga tagasunod ni Epifanio Labrador? Meron bang kredibilidad ito sa paninira kay Ka Eduardo Manalo na kung ano-anong mga binibintang niya? Di ba? Lahat doon ng mga Iglesia ni Cristo sangkot sa mga krimen, lalong-lalo na po sa costume. Kung ano-anong mga sinasabi niya, lahat ng mga pagpatay kay Ka Percy, pati yung mga pari. Tapos binabayaran daw ng mga politiko ang pamamahala, tuwing eleksyon daw ay nakikinabang daw ang buong Iglesia ni Cristo. Dahil hawak daw ng politiko ang Iglesia ni Cristo, tumatanggap daw ng bilyon-bilyon na kung ano-ano pang mga paninira. O mga kababayan,
Ano nang masasabi ng mga tagasunod ni Epifanio Labrador? Unsubscribe na. Oh, bulag-bulagan din kayo eh. Ay, kay... O, di ba? Baka nakabahagi Dami din. yung mga sinasabi. Oh. O, ngayon, anong masasabi nyo? Lalo na yung mga nabola ni Epifanio Labrador. Mukhang ano na yata yan? Puon na daw yan eh. Ginagawa ng puon. Si Labrading na yan. Parang sinasamba ng kanyang mga iglesia ni Epifanio. Yung mga sinasabi niyang nagpapadala ng tulong Yung nagpapadala ng 80,000 kada araw. na financial para lang makasurvive siya doon. O, tignan nyo, lumabas din ang katotohanan, mga kapatid, na inamin niya kung sino ang mga nag-uutos sa kanya. Utusan pala. Dahil lamang sa isang kabaong, Nako. pinagpalit niya ang kanyang prinsipyo. Siya na rin nagsabi na maraming mga vlogger, itong amo nila, dalawa po yung kanyang binanggit doon. Na amo, na isang mataas na opisyal ng gobyerno. Meron pa siyang binabanggit na babae doon pero hindi niya natinukoy kung anong pangalan. At pangarap nga ni Epifanio Labrador na makapunta ng Senado. Yun na nga. Sa Senado na daw niya sasabihin kung sino yun. Yung nag-uutos sa kanya na isang babae na nabanggit niya na talagang malapit sa mga sinasabi niyang amo. Baka naman gusto lang talaga niya makapunta doon sa Senado at doon siya magdrama. Oh. Mga kababayan. Sino ngayon ang mapapahiya dito? Mga kababayan. Sa mga napaniwala ni Labrador. Ngayon kayo magkomento. Kasi ibabash nyo pa ako na kami ang gumagawa ng mga fake news laban sa kanya. Yung warrant of arrest niya talagang legit po yan. Pababa ng views ni Labrador. Ano kayo ngayon? Magsalita kayo. Sige, kita-kits sa comment section. Magsalita kayo. Yung mga nagko-komento dyan. Dami mga ano dyan. Sokmid warrior. Sige na. Patulan natin to si Labrador. Supalpal kayo ngayon. Tignan nyo. Binulgar siya ng sarili niya. Mukhang binuhusan ng malamig na mantika, no? Bakit malamig na mantika? Ito ko na meron pinagsasabi eh. Diba? Yun yung pakiramdam mo na mainit ang panahon pero nilalamig ka. Dahil sa totoong mga nangyayari at 'di ba siya na mismo nagbulgar sa sarili niya. Inilaglag siya ng sarili niyang konsensya. Isipin niyo mga kababayan, no? Binabayaran pa lang taong ito para manira. Dahil meron siyang amo. Tignan niyo mga kababayan, dinamay ang Iglesia ni Cristo. Ano na ang masasabi nyo mga kapatid at mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nabudol ng taong ito. Uto pa rin niya. Humanda ka, Labrador. Pati mga followers mo magagalit sa'yo. Yung mga nabudol nito, naku po, yari ka, sila na ang hahanap sa'yo. Diba, kinakatakutan mo yung mga kapatid. Hindi ka naman hahanapin para saktan eh. Hindi naman siya inaano eh. Ang hahanap sa'yo yung mga pulis dahil meron kang kasalanan sa batas. Ngayon, saan ka magtatago ngayon, Epifanio Labrador? Saan ka magtatago? Sa saya ng nanay mo? Nako. O sa brief ng tatay mo? Pumili ka. Pinagpalit mo yung pagkatao mo sa isang kabaong lamang. Ikaw na nagsabi niyan. Dahil sa utang na loob, ayan, di ka makatanggi. Wala na. Di yan ngayon, naiipit ka ngayon sa naglalakihang mga bato. Wala kang matakbuhan. Di ba meron ka pang video doon na naglalabas ka ng sama ng loob? Na wala nang tumutulong sa'yo? Na naglasing ka na? Siya, nalasing. Na wala nang nagbibigay ng mga tulong?
libo-libo yung mga tagasunod mo, sa'yo na nanggaling yan na ni piso hindi nagbibigay. O, anong masasabi mo ngayon? Scammer ka kasi, saka isa kang magnanakaw, isa ka pang manloloko, at isa ka pang peking gumagawa ng mga kwento laban sa mga sinisiraan mo. O ngayon, ang lakas-lakas ng loob mong mag-vlog. Yabang-yabang mo, puro ka pasikat. O ano ngayon? Paano pag napanood ito ng amo mo? Inaway na ang sarili niya. Baka silang magpahanap sa'yo ngayon. Mukhang magiging totoo yung sinabi ni Tinig ng Karunungan na baka yung sarili niya magiging kalaban niya. At baka dumating pa sa puntong, di ba, makagawa na siya ng kasalanan sa sarili na niya mismo. O masaktan niya mismo ang sarili niya. Oh, napakatalino ng Tinig ng Karunungan. Hindi man lang makapagsalita ng makakapanakit sa kapwa. Pero baka umabot sa puntong ang kanyang sarili ay katakutan na niya at magawa na niya ng masama ang sarili niya. Oh, hindi na ibang taong gagawa ng kasalanan ng masamang balak sa sarili niya, kundi sarili niya mismo. Mukhang magkakatotoo na ito. Mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi ngayon. Sana ma-share nyo po ito para maliwanagan yung mga tagasunod niya na nabulag niya. Wala na siyang kakampi dito, mga kababayan. Talagang pag nakita ito ng pulis, malamang damputin po ito. At ipasok sa Bartolina ito, mga kababayan. Marami nang galit sa'yo. Hindi lang Iglesia ni Cristo. Pati kapwa mo Katoliko, galit na sa'yo. Naka. Pati amo mo, galit na sa'yo. Baka pinapahanting Kayo na nang mag-aaway ngayon. Pati amo niya, baka Hindi hinahanting na siya. na Iglesia ni Cristo ang kakatakutan mo ngayon, Epifanio Labrador. Ang Malamang. amo mo ang kakagat sa'yo ngayon dahil sa pag-amin mong yan. Mga kababayan at mga kapatid sa buong mundo, saan man po kayo, ay nagpapasalamat po ako, lalong-lalo na po sa mga iba nating mga kapanalig dyan na mga vloggers. Suportahan po natin sila. Kasama po natin dyan si Tinig ng Karunungan at si Munting Kaalaman. Yan yung ating mga kapatid na nagsasagawa po ng pagdepensa laban sa mga paninira ng mga taong ito. At lahat po ng mga kapatid na vloggers po sa buong mundo, suportahan po natin, mga kapatid. Malaking bahagi po ang aming papel dito. Ang aming trabaho dito ay depensahan po ang mga taong ito para harangin yung kanilang mga paninira. Kaisa po tayo ng pamamahala, mga kapatid. Sana po wag po tayong mailihis ng mga taong ito. Wag po tayong maiba ng direksyon. Lalo na po yung mga mahihina po. Kasi pag nakapanood na po ng mga vlogger ng mga fake news, maniniwala agad. Lalong-lalo na po yung mga nasa labas po ng Iglesia ni Cristo na wala namang alam sa mga nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo, madali po silang maagos ng maling balitang ito, mga kababayan. Kaya salamat po. Ako po si The Wonders Philippines na kasama nyo po na magbabalita po para lang po sa katwiran. Mabuhay po, mga kababayan. Salamat po ng marami. Yun. Natapos ang video ng ating kapatid na si Wonder Philippines. Yan, ilalagay ko po ang link dyan sa baba, sa description, para sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Yan, at pasyalan po natin siya. So, syempre, hindi po mawala nating shoutout. Ito po yung last ko na upload. Dito po ako mag-shoutout sa comment section. Yan. Good evening po, mahal na kapatid, watching from Chicago. Wow. Mabilis lang ito, mabilis lang. 60 seconds lang. Shoutout po, watching from Cameron. Wow.
Francisco Ordiniza, watching from lokal ng Sentro Lagtang, distrito ng Cebu City, Cebu. Jose Nava from Quezon City, distrito lokal. O, diba? Mark Hill Lume, October 28. Hi Brad, watching from Baluan, General Santos City. Roxmon Taliana, shout out from Puerto Princesa. Shout out po from lokal ng Parot, distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Jenaline Domreque. Yan, dumadami na talaga tayo. Hello Brad, kapatid, musta kayo? Viewing po from France, from Paris, France. Ingat po kayo palagi from Roland Flores. Dumadami na tayo. Hello Brad, from New Era, Lipa, Batangas North, Manalili. Oh, diba? From lokal ng Banli, Calamba District, of Laguna, kay Restituto Alvarez. Oh, bumait na si Labrador, sabi na. Nasiraan ng bait si Labrador. Ay, nako. Ewan ko ba. Oh, meron pa tayo dito, meron pa. Kay Feliciano Tolentino. Shout out from Ecclesiastical District 1 of Lawag City, Ilocos Norte. Nakakatuwa naman ito. Kung saan nakakapunta yung ating from level 9. So, yun na po. Hanggang sa muli po, mga kababayan ko at aking mga mahal na kapatid sa loob ng iglesia. Palagi po tayo mag-ingat sa bawat sandali po nating buhay. Yan, hanggang sa muli po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, palambing naman. Subscribe na. Bye-bye!